What's up mga kachokaran? Oo, oo! Kilala niyo ba yon? Kilala ko yon! Bago natin simulan ang vlog na ito, nais ko muna kayong batiin ng Merry Christmas and Happy New Year! Malapit na tayo magpaalam sa 2025. Pero bago tayo magpaalam, meron muna tayong pag-uusapan. Kasi ngayong 2025, meron akong sabihin na nating sinubaybayan na labanan. Oo! Alam niyo yun, alam niyo yung tinutukoy ko. Pero, yun nga, gusto ko lang malaman kung ano yung opinion ng mga sumubaybay. I'm sure hindi lang ako ang sumubaybay dito sa labanang ito. Pero, kung open kayong mag-share ng opinion and ideas, meron din tayong tanong sa dulo ng video. Libreng-libreng mag-comment dito, na? Oo! Huwag na nating patagalin pa. Pag-uusapan natin ngayon ang laban ng MG at FLM. Pero para sa mga hindi nakasubaybay, sa talagang mga hindi chismosang kagaya ko, bigyan muna natin sila ng konting introduction. Paano ba nagsimula ang hiduaan na ito? Pero bago ko malimutan, dahil sigurado akong bago lang ako sa inyong paningin, nais ko muna magpakilala sa inyo. Ako nga po pala ang kanang kamay na inyong kachokaran, Labesiha Chronicle. At ngayon gagawin na natin ang Chika Chokaran! Eto na, wag na natin patagalin pa ang chismisan kasi talagang lagi akong nakasubaybay dito. Wala akong video na pinalampas, mga live videos, mga uploads, interviews, kaya come on, bring it on. Si MG, kung hindi nyo po siya kilala, siya ay nagsimula sa internet, bata pa siya. Nagsimula siya sa medyo hindi magandang magandang daan. Aminado naman siya doon hindi ko alam paano sabihin. Pero nagsimula siya na talaga as in. Biggest disking ng Pinas. The biggest, lahat ng tao tinira kahit wala namang ginagawa sa kanya. Makagago. What's up, man? Makagagaw. Wow. Blah. Blah. Tang ina mo, Noy Aquino. Wow. Ano ba yung tsinelas mo? Bitch walk ang tapak ng tsinelas ko. Ano yung tsinelas mo? Walang sinabi yan sa tsinelas ko. Si Piolo Pascual ay bading. Ayan ang balita ngayon sa atin. Tangina mo kasi Piolo, umamin ka na. Bading ka, di ba? Bakla ka, di ba? Yung bang kung ano lang masabi niya. Yan. Aminado siya doon. Talagang ibang-iba siya dati kaysa sa ngayon. Try nyo, search nyo si MG kung hindi niyo siya kilala. Hindi niya dinadelete yung mga videos niya. From simula niya, tingnan nyo compare sa videos sa ngayon. Dati tira lang siya ng tira na walang laman, walang proof, walang everything. Ngayon, marami siyang proof at resibo sa kanyang channels. Oo! Ito naman tayo sa kabilang side, ay FLM naman tayo. Si FLM ay sumikat dahil sa kanyang pamimigay at pagtulong nung panahon ng pandemya. Kakarga na ho natin yung truck ng yung mga bigas para sa San Simon. Makikita nyo, andito na yung mga toneladang bigas galing ng Tugigaraw, galing ng Cagayan dahil medyo naubusan po tayo dito naubusan tayo ng bigas dito sa Metro Manila. Bababa na ako, baka malaglag na naman ako. Sige na. Bayan na San Simon. Sunod. Luis. Hagisa mo pa isa kasi may sumabog. Sige lang. Hagisa mo pa. Dali. Pahagisa ko pa isa. Ayan Dagdag. Marami tayong bigas. Puta na. Go. Isang panadero na naging pandemic hero. Ang FLM ay Francis Leo Marcos. Sinasabi niya na siya ay kamag-anak ng mga Marcos and tumutulong siya, dala niya yung apelyido ng Marcos. So yeah, yan yung isa pang nagpasikat sa kanya talaga dahil sa kanyang pangalan, dahil sa kanyang apelyido. And bago pa dumating yung hidwaan, yung labanan ngayong 2025, nagkaroon na actually ng parang connection etong dalawa na to, si MG at si FLM. Kasi nung pandemic, si FLM ay mahilig nga magpamigay, nagkaroon siya ng Mayaman Challenge. At isa sa mga kumasa doon sa challenge na yon ay si MG. Kaya po ako nag-live ngayon na not because meron lang pong isang umaksip ng challenge ko, no? Eto po. One love. Hindi ko po siya kilala pero marami nagsasabi na siya raw ay gago. Sa pangalan pa nga naman, makagago. Pero alam mo yung pagiging gago mo, kung naririnig mo ako ngayon, makagago. Para sa akin,
tulin-tuli ka. Isa kang tunay na lalaki. Yang kagaguhan mo ang kailangan na mamamayang Pilipino sa panahon ngayon. Alam mo, makagago, parehas tayong gago eh. Gago rin talaga ako. Putang ina, tignan mo yung mga nasa gasaan ko, ang lulupit. Yang kagaguhan mo ngayon, ipinagmamalaki kita. Kasama mo ko. Nasa likod mo ko. Kahit ano mangyari, hindi kita iiwan. Dahil gago ka. So, doon nagsimula yung connection nila, diba? Positive, diba? Oo. Fast forward na tayo po. Taong 2025, si MG, marami siyang, iba-iba yung content niya eh. May mga pinupuna pa rin siya, but the difference is may mga proof siya this time, unlike before. And si MG ay gumagawa yan ng mga rise and fall na pinapanood ko rin lahat. Actually, pati sarili niya, ginagawa niya. Kaya bilib ako sa pagiging, transparent niya sa kanyang mga followers. Salute. So, hindi ako nagkakamali, October, gumawa siya ng rise and fall ni FLM. Pangalan sa social media na ang daming tinatago. I am here to do those researches. Kung meron man kayong maitutulong, message nyo lang ako sa Facebook page para lumawak ang ating kaalamang lahat sa ginagawa at gagawin pa ni Para sa akin, wala ako masyado nakitang super foul dun sa video na yon. Ikinwento lang niya, parang documentary ng buhay ni FLM sa social media. On the other hand, etong si FLM, yung 2025, ay nakilala na sa kanyang pagiging mayabang. Ito si Manny Pacquiao na paghahalatang nagiging trapon. Sinabihan ko nga si Johnny, ikaw, wag mong ididikit sa pangalan ko yan. Kung magpo-post ka, na lang, wag mong pa-share sa FLM family yan. Ginano ko si Johnny. Alam mong may utang sa akin yan, hindi pa nagbabayad eh. Makasarili, sinungaling, Mangusin o Marcos. Walang bearing ho sa akin yun. Kasi yung nagsilang sa akin, yung dugo ko royal blood. Ang nanay ko ho ay anak ni Don Jose Antonio. Don Jose Mar Antonio. Okay? At, okay, ni Doña Carmelita Ariño Baking. Kilala ka ba ni PBBM? Magkalkals ka sa Google, ang dami namin picture face to face. Ano yun, nakipicture ako? O siya nakipicture? Bobo! Natanong mo si BBM na hindi niya ako kilala. Tinanong mo ba? Natanong mo? Gusto mo pakita ko siya yung conversation namin? Pati yung email sa akin ni Lisa? Hindi lang isa. Marami. Daan-daang email. Ano? Natanong mo si BBM? Bobo ka, no? And then, yung video na yon ni MG ay nakarating kay FLM. Itong FLM ay nag-react naman ng hindi maganda dito kay MG. At doon na nagsimula yung kanilang bakbakan. Oo. TJ Uy, boss, tinira ka ni Makagago. Hayaan mo siya, gago yun eh. Ba't mo papasinin yun? Wala akong pakialam doon, unggoy yun. Oo, ano ka ba? Yan ang hanap buhay nun eh. Oo, yan siya nabubuhay. Subukan mong walang vlog yun, walang hanap buhay, hindi kakain yun. Oo. Akala ko pa naman, isa ka sa dapat idolohin dahil ikaw ay malakas na personalidad. Pero sa pinapakita mo, mukhang ikaw ay isang mahinang personalidad lamang. Ngayon, ang mga banat mo sa akin, banat elementarya. Exactly tulad ng mga banat nila Kastama kay MG. Puros ad hominem. Tapos na tayo dyan, Mr. Leo Marcos. Ang tanda-tanda mo na ad hominem pa rin ibabanat mo sa akin. Wala ka talaga sa hulog, boy. Anyway, isa pa. Unggoy, kung ano-ano pa sinasabi mo, nako, nakakahiya ka naman. At hindi kita papatulan sa part na yan, Mr. Mangusin, kasi wala namang kakwenta-kwenta yung pinagsasabi mo. Pero dito sa bagay na to, tinamaan ako. Noong sinabi mo na ako ay duwag, ibig sabihin hindi ka nakapag-research ng tama, basta ka na lang bumanat. Pero duwag yun. Oo, duwag yun. Ang tunay na matapang, dapat pag matapang ka, puntaan mo sa harapan ng bahay, doon mo hamunin yung kalaban mo. Kung matapang ka. Katulad ko. Di ba nung pandemic, puta, sa harapan ng bahay, pinupuntahan ko lahat ng taong kinaasaran ko. Binibidyo ko sa harapan ng bahay nila.
Ganoon ang matapang. Hindi yung ngaw-ngaw ka sa social media tapos ang layo-layo mo tapos hindi ka nagpapakita, di ba? Porket alam mong malayo ka kaya ang tapang-tapang mo. Ganon lang yun. Kung matapang ka, di di ba? Makaunggoy, duwag yan. Diyos ko, sampigahin ko pa yan. Pag nakita ko, pitikin ko sa ilong yan Ito ang aking hamon sa'yo, FLM. Sabi mo, matapang ka. Gusto mo, bugbugan tayo sa loob ng ring. Wala akong ensayo, antaba ko, look at me. Literal, magarap tayo sa ring. Suntukan tayo. Magdamag. Tingnan natin kung sino ang unang babagsak. Video ka kay Makagago, sir. Wala akong pakialam Gago nga yun Anong pakialam ko kay Gago? Sampigahin ko pa yung lintik na yun. Wala po ako, mga kahombre ko, sa talkies ng tao na itong si FLM. Pupunta kita sa bahay mo. Asan na? Asan? Asan na? Pukin ang ina mo. Gusto na kitang makasalubong. Oo. Puta na sasampi-sampigahin ko yung pagbubuka mong pangit. Seryoso to, mga kahombre ko. Nandito ako ngayong araw na to. Nandito ako. Ayan, Kita nyo? PF International Homeowners. Sinabi mo ilalike mo, pupuntahan mo ako sa bahay ko. Asan na? Guys, mga kahombre ko, San Pableño to. Kaming mga taga San Pablo, Laguna, kaya namin lumugar. Yan kami sa San Pablo, Laguna. Bakit ikaw pa ang pupunta sa bahay ko? Ako na lang pupunta sa village mo. Ngayon, nagsabi ka pa, pupuntahan kaya sa bahay niya. Wala yung waiver na yan. Pupuntahan ko sa kanya. Ilalive ko mismo, abangan nyo. Wow! Asan na? Francis Leo Marcos, nandito na ako sa lugar mo. Eto, taga dito ka. Sabi mo, matapang ka. San Pableño to, hindi ako aatras sa mga kalokohan mo, man. Ano to una ganyan lang sila sa social media. Okay. Tirahan, gantihan, sagutan. And then, etong si MG, hindi siya magkakaso. At sabi rin ni FLM, hindi siya magkakaso. Hanggang sa dumating ang point na si FLM ay biglang nagkaso kay MG. And then, verify ni MG. And yes, kinasuhan siya ni FLM. Kaya naman, itong MG, sabi niya kasi noon, hindi ako magkakaso unless ikaw ang unang magkaso. Kaya nung nalaman niya na kinasuhan siya ni FLM, nagkaso na rin si MG. At ngayon, pinapalabas niya na nagkaso siya. Siyempre, mga kahombre ko, kapag hindi mo na kaya, magkakaso ka na lang. Ano ibig sabihin kapag nagkaso ang isang tao, laban sa isang tao, ibig sabihin, hindi na niya kinaya. Hindi ako gagawa ng ganyan kung hindi ako ipoprovoke. Hindi ako magkakaso kung hindi rin lang ako ipoprovoke, mga kahombre ko, di ba? Kaso, syempre sabi niya, nagkaso siya, wala akong choice kundi mag-counter din. Magkikita tayo sa inyo, makikita rin tayo sa amin. Hindi pwedeng ikaw lang. Sino ka ba? Si FLM, pagkakaalam ko, ay nagkaso ng cyber libel kay MG, 170 plus counts. Si MG naman ay napakarami rin patong na binabato dito kay FLM. Si FLM daw ay sinungaling. Si FLM din daw ay marami nang idinamay na tao. Kaya naman, napakaraming patong na kaso daw ang kanya ihahain para dito kay FLM. Basta ito, promise ko sa inyo. Within 5 days, gugunawin ko si Makagago. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes. Tutunawin ko siya. Doon mismo sa San Pablo. Si Ogag. Ogag yan Gago yan Enjoyin mo na araw mo, kinangina mo. Malapit na tayo magkaalaman, Ogag. Pukin ang ina mo, Ogag. Tapot-tapotahan ng nanay mo. Bakla ka, wala kang bayag. Eto, puking ina mo. Lahat ng fake news mo, pagbabayaran mo yan. Pagbabayaran mo yan. Ako, hindi kita ididimanda, puking ina mo. Pero lahat ng nilabas mo, pagbabayaran mo yan. Nangako ako, wawakasan kita dyan sa lugar nyo. Maghintay ka lang. Pero sa Biyernes, pagpunta ko dyan, magkakaalaman tayo, gago ka. 4 na araw na lang natitira. Kasi usapan yun Di ba sabi ko sa Sokmed, 5 araw. Paiiyakin ko si Ogag. Basta sabi ko 5 araw. May hanggang Biyernes pa. Ang dami mag-iiyakan nito, oo. Sa dami ng koneksyon ko, alam nga namang manatili siya dyan sa laya. Ididiretso natin yan sa kulungan. Siya muna uunahin ko. Ilalagay ko siya sa kahon ng mga abnoy. Sa kahon
ng mga sinto. O yun. Pero siya, ay sigurado ko, ay may kalalagyan siya. At yung pinangako ko sa'yo, na hanggang Friday, mukhang natupad na. Hintayin mo na lang sila dyan. Okay? Kailangan i-live mo kung paano ka umatungal Kailangan mag-live ka kung paano ka umiyak. Diyan na call out ng LTO, NBI, ano pa ba? Iba-iba pa, PSA, at iba-iba pang ahensya ng gobyerno ang nababanggit dito sa issue nila na to, ano po. Ayan na yung NBI raid, balala. Ulul! Sampalin pa kita, damay pa kita, sampalin ko. Sige, papuntahin mo rito. Sampalin ko kayo pare-parehas. Ulul! Sino tinakot mo? Gago, busy lang ako, kaya hindi ako naglalalive, poking ina mo. Diyan na daw NBI. Ulul! Unggoy! Takot nga sa akin yun NBA, dinadamay nito. Dadami mo pa NBI, takot nga sa akin yun. O sige, magsumbong ka. Kinangina mo, ako pa tinakot mo, tarantado. Poking ina mo uli. Asartalo kayo, no? Kinang-ina nyo, hindi nyo ako kaya. Hindi nyo ako kaya, poking ang ina nyo, kahit sino pagsasabihin mo dyan. Pupunta ka rito, dalawang NBI, sasampalin ko kayo, pati yung NBI na dadalhin mo rito, sasampalin ko sa mukha hanggang sa dumugong uso. O yan, record mo yung sinasabi ko. Pupunta ka rito, sasama mo yung NBI, o sasampalin ko kayo, pati yung NBI na isasama mo rito, papuputokin ko ang uso. At ngayon, ayan na, kasuhan na, pareho na may kaso. Si MG ngayon ay nasa Christmas vacation. Sana ay happy sila at alam ko namang happy talaga sila. Hindi siya nagko-content ngayon dito kay FLM. Pero itong FLM ay tuloy-tuloy siya sa pagla-live. Meron sinabi si FLM na handa siyang patawarin itong si MG. Kung si MG ay pupuntahan siya sa bahay at hihingi ng tawad sa kanya. Hindi ko nga siya kinasuhan ng mga libel Wala nga kasi grabe yung ginawa nila. Yung mga kinaso niya sa akin, yan po ay malugod ko nga harapin yan. Didepensahan ko yung sarili ko. Pero kung palipad hangin nyo lang yan, hindi ko yan gagawin. Now, kung Boss, copy. Kung yan ay makatotohanan, humingi siya dito ng tawad sa harapan ng bahay ko. Hanggang dulo, si MG ang lalapit. Opo, si MG raw ang hihingi ng tawad dito kay FLM. Parang kanina may napanood akong video from MG, parang live ata niya or short video lang, na sinabi ni MG, masyado ng deep yung narating ng kanilang alitan sa social media. Masyado ng malalim, kumbaga, yung issue at hindi na kayang gamutin ng patawaran at tuloy ang demandahan. Ngayon, matatapos na ang 2025, hindi ko alam kung magpapatawaran na lang ba, mag-aatrasan ba ng kaso, o tuloy ang laban. Yun ang aabangan natin sa 2026. Sabi nga ni MG, Season 3. Kayo, ano sa tingin nyo? Magpapatawaran na lang at magbabawian ng kaso, o tuloy ang laban? Comment down below. Bye-bye. Thank you. Halina't subaybayan, mga balitang dapat yung